Kumusta po mga kapadong? Welcome po sa Ikwento Nyo kay Padong. Ako po si Father Edward Dantes, Father Edong po mula sa Society of Saint Paul. Isang araw nito lang pong nakaraang pagkabuhay, meron po kaming ginanap na sinakulo dito sa aming parokya sa Our Lady of Sorrows. At syempre po, ang bida sa sinakulo ay walang iba kundi si Kristo. Ginanapan po ito ng isa sa aming mga youth servant na si Joshua. At si Joshua po, nung nagtanghal kami ay inimbita niyang manood ang kanyang buong pamilya, mga kamag-anak, mga pininsan. At nagsimula na nga po ang sinakulo. Siyempre sa bahagi po ng sinakulo, naroon yung ikokompronta si Kristo ng mga kawal, naroon din yung pagkakataong siya ay sasampalin. Siya ay tatadyakan, sisipain. Habang nagaganap po ang sinakulo, bigla na lamang po may sumigaw na bata mula po sa audience na nanonood sa loob ng simbahan. Sabi po niya ay no! No! Kasi hindi po niya maubos maisip bakit ganun ang ginagawa kay Joshua. Ito po pala yung pinsan ni Joshua na bata na tatawagin na lang nating Desmond. Si Desmond po ay may personal na ugnayan sa kanyang pinsan. Kilalang kilala niya po ito at mahal na mahal niya po ito. Kaya hindi niya maubos maisip bakit ginaganon yung kanyang pinsan. At nagpatuloy po ang sinakulo. Siyempre alam po natin ang kasasapitan ng ating karakter o ni Kristo sa sinakulo. Siya po ay ipapako. Siya po ay hahagupitin. Siya po ay tatarakan ng sibat sa tagiliran. Habang nangyayari po ito, hindi maintindihan ni Desmond kung bakit kailangan gawin sa pinsan niya iyon, na hindi niya alam na gumaganap lamang bilang Kristo. Kaya bawat hagupit, bawat sibat, at pagputong ng koronang tinik, siya po ay humihiyaw, no! Wag! Wag! At syempre, hindi pa doon natapos ang lahat. Alam niyo po ang susunod. Siyempre, ibababa po si Kristo mula po sa kanyang pinagpakuan. Babalutan po ng tela, ipaparada sa buong simbahan, at sasabihin nga po ng mga taong patay na si Kristo. Buong takot po ni Desmond na sinabing, hindi pwede, no! What happened? Ang buong akala po niya ay pumanaw na yung kanyang pinsan na si Joshua. At natapos na nga po ang sinakulo, inilabas na po ang karakter na si Kristo na ginanap po ni Joshua. Matapos po yung sinakulong iyon, sinabihan po namin si Joshua na, kausapin mo yung pinsan mo ha. Sabihin mo kay Desmond na sinakulo ito, palabas lamang ang lahat. At yun nga po, natapos na yung sinakulo. Si Joshua nagbihis na, nagtanggal na ng makeup, nagpalit na bilang regular na bata, member ng Parish Youth Ministry. Umuwi po sa kanila, binuksan ang pintuan at nasilip niyang nandoon si Desmond sa sala. Malungkot na malungkot, halos ang kamay ay nakatabon sa mukha. Pagpasok po niya, siya ay sumigaw. Sabi niya, Desmond, Joshua, Kuya Joshua ito. At sabi po ni Desmond, nabuhay ka! Nabuhay ka! At tumakbo po siya sa kanyang pinsan at niyakap ng mahigpit. Kung isipin natin, siguro ganun ang pakiramdam ng mga apostoles nung panahon ni Kristo. Sa isang pagkakataon, malakas, kasama sila, nangangaral sa sinagoga. Nung isang araw, namatay sa krus. At nung sumunod na araw, nabuhay muli. Lahat po sila ay apektado dahil sila ay mayroong relasyon kay Kristo. Sana po kagaya tayo ni Desmond na naapektuhan sa nangyaring pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo.
Mga kapadong, ano po ang relasyon ninyo kay Kristo? Ikwento niyo po kay Padong.